May gabi kayong tanan mga kaigsuonan, and then aniyaw na sa kita karon sa tuang sinimana nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang ato karong pamalandungan mao ang ikaupat nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw nga gitawag usab kini og Good Shepherd Sunday. Nga aside from that, karon sad gitawag sad ni og World Day of Prayer for Vocations. Atong iampo nga unta naidagang makadungog sa tingog sa Ginoo diha sa pagkamadre, pagkapare o pagka-brother, no? Arong mga lagad sa simbahan. And then, ang ato ang ebanghelyo, ato ang pagkakutloon gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 10. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turel o mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa ka ngalan. Ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung natuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero maminaw sa iyang tingog ug dili mosunod sa lain nga magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyahang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Mosulod siya ug mugula ug makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhi madagayaon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. May kaigsuonan sa makausapa, may gabi kanatong tanan, no? And then, sa ako nang gikaingon, ani ana kita karon sa ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo. And then, duha ka panawagan ang atoa karon nga gihimo mao sanglit Good Shepherd Sunday man karon sa ato pa atong iampo ang ato ang mga pangulo, mga leaders, labi na sa gobyerno, and then og sa simbahan. Sus, naarabaroy Diyos nga sa ang
Pilipinas mao ikatulo, no? Nga the most corrupt country hinoon dinhi sa Asia or sa ASEAN makadto. So more akong nabasahan. So, but let us not be proud of it. Maikatulo, maikaupat, pero kanang mapilta sa ranking, let us not be proud of it. There must be something wrong in our leadership diyang napita. And then, di saan pwede yung what ay leaders. Muna atong iampo, no? Atong iampo sila kanunay. Iapil pog ampo po ng simbahan. Kay lisod-sad kung ang mga pangulo sa simbahan di po magmatinumanon, lisod og makorapon ang muna nga ang panawagan karon, let us pray for all our leaders. Ikaduha, World Day of Prayer for Vocations. Ambot pasabot og vocation tawag sa Dios, no? So at iampo sad, no, nga unta daghang makadungog sa tingog sa Ginoo diha sa pagpangalagad sa pagkapari, pagkamadre, pagka-brother or single blessedness. Basta ang point diha paghalad sa kaugalingon diha sa pagpangalagad sa simbahan. So let us pray also for that matawag nato og panawagan. Lisod na sa kaayo kung wala na lang po'y mga lagad sa simbahan. No? Lisod sad. Mag-unsa na lang si Ma'am. So mao ni ang ato ang appeal sa ato ang matawag nato mga pag-ampo. And then, dirita sa ato ang ebanghelyo. Ang ato ang ebanghelyo nag-portray kang Kristo nga maayo nga magbalantay, dili ba? Nga ang image ana si Kristo gapas-an og usa ka karnero. Nga atoa po nang madunggan nga sa iyang pagkamaayong magbalantay katong giingon biyaan niyang 99 kabuok, pangitaon niyang usa, dili ba? He is a good shepherd. And then kung ato po nga tan-awon madunggan nato permi kay kini mangong mga karnero helpless kay sa nga tanan. Why sense of direction, kinahanglan dunay gimugya mo nang importante kayo ang magbalantay. Nya kun dunay mga lobo kanang mga matawag na to og mga hayop nga mga bangis kayo nya diya prone nga pwede silang patyon nga helpless wa di sila kabaos mao na nga ang image nga gi-portray nga ang pagkamaayong magbalantay ni Kristo andam siya tagana pagpakamatay sa iyang mga karnero, dili ba? And then ang ato sa madunggan nga si Kristo gitawag og maayong magbalantay kay he smells like one of his sheep sa tupa. Ang baho sa karnero na nipatik, no, nipilit siya kung sa tupa, nakig-uban yun siya, mikuyog yun siya, wa yun siya mobiya sa mga karnero. Mao ni ang atong matawag ito, ma-picture out sa iyang pagkamaayong magbalantay. Mukuyog unya ang ebanghelyo sad miingon nga ako mao ang pultahan nga agianan sa mga karnero. So na mingon ang ato ebanghelyo, kinsa tong dili moagi sa pultahan, mga kawatan, mga tulisan, labi nagmukatkat sa paril. Kay ang portero moabli kon moabot ang magbalantay nga moagi gyud sa pultahan ng Kristo. Ako ang mao ang pultahan sa matawag ang agianan sa mga karnero. Sa ato pa diha usab ni Kristo kita makaabot sa gingharian sa Dios. So kung atong tan-awon sa tuang pamalandong, so si Kristo ang nagdala kanatong paglaom. Si Kristo gyud ang manalipod kanato sa daotan. Si Kristo gyud ang mugiya. Nga labi na karong panahon na sa atong panawagan sa atong simbahan, journeying together, walking together, synodality, dili ba? And then nagisgot pod og listening church, di ba? Mao man naron ang panawagan.
nga ang simbahan nga mapaminawon. And then nindot sad kaayo kay ang mensahe pod sa maayong magbalantay gikan ni Kristo mismo mingon siya. Ang akong mga karnero. Nindot kayo ang feeling na ay gitawag og intimate relationship, closeness. Ang akong mga karnero. Kita gitawag og mga karnero ni Kristo. And then gitawag ta niya ang ako mga karnero. So si Kristo mismo ang mi-take og initiative to have an intimate relationship, closeness ngadto kaniya. And then ang tinuod nga magbalantay nakaila o matod pa nakaila ko ninyo. So by name kita nailhan ni Kristo sa tupa. That is an expression of intimacy, closeness of relationships. By name we are called by Jesus as our good shepherd. Sa ato pa, do natay bili, worth, do natay dignidad. Do natay sa ato ang pagkakarnero, bililhon ta atubangan sa mata sa Dios. Mauna nga sa ato na po nga bag-o lang tang nagsaulog sa matawag the passion and death of Christ on the cross, sa ato pa, tungod sa ato nga worth, dignity, and then image being the matawag na tuog mga karnero ni Kristo mo na nagpakamatay. Iyag yung gipuy-an. Ang tinuod nga dagway sa tinuod nga magbalantay. Kaya ang tinuod nga magbalantay, andam og tagana pagpakamatay para sa mga karnero. And then because of our closeness, because of our intimacy, because of our friendship, because of special relationship between us ngadto sa Dios, mauna gipuy-an, gihimo og wa gyud magpanuko si Kristo nga nagpakamatay sa krus. That is because of His love to all of us. Dili ba? Itong Semana Santa, mga wali, mga pamalandong, sige tag kadungog, na si Kristo ay ang kamatayon sa krus mausay kadaugan nato. Ay ang kamatayon sa krus mausay matawag nato kapasayloan sa itong mga sala. Ay ang kamatayon sa krus mausad ang nagdala kanato og tinuod nga kinabuhi. Di ba? Ato anang madunggan. Nya karon mingon sa I am your good shepherd. Now makasabot na ta. Ngano nga si Kristo nagpakamatay sa krus? Kay this is an expression of His depth, great, true love to all of us. Nga, mauni nga, nindot sa gaayo sa nga tanan, kay mingon si Kristo ang mensahe niya, kamo ang ako ang mga karnero nga nakadungog sa akong tingog. So, nakadungog sa ako ang tingog. Mauni, ang matawag na to, maupasan ni ang panawagan sa atoang simbahan karon uban sa atong arsobispo dinhi sa Sugbo, si Archbishop Abet Oy, na isip pagpangandam sa atoang 2034 na centenary celebration sa atoang pagka-archdiocese niya. This year, we are asked to reflect on the message of listening. Nga unta ang simbahan nga nagpanaw, mahimong simbahan nga adunay kinaiya sa pagka mapaminawon. Mausad ni ang gilitok mensahe pod sa ato ang tinuod nga magbalantay nga mao si Kristo. Ang akong mga karnero nga nakadungog sa ako ang tingog. Nindot kayo ang punchline. Actually,
ang pagpaminaw, pagkadungog, pagsabot sa tingog sa Ginoo, na ginahanglan po na siya og matawag igong kaisog, no? Igong kaisog. Ilabi na kon ang atong kinabuhi, ang mga pangitabo sa atong kinabuhi, nakapapriso kanato. And then, nakapapriso, nakapapriso in the sense na usahay, dili na ta ganahan maminaw, kay gibati na tag kauwaw. Di na ta ganahan maminaw, kay nawad-an na tag paglaom. Di na ta ganahan nga maminaw, kay lagi wa na ta kakita sa kaanindot sa kinabuhi. Nabutaan na kita. Napriso na ta. Mauna nga ang atoa nga panawagan sa atoa nga tinuod nga magbabalantay nga mao si Kristo. Nakadungog kamo sa ako ang tingog. We are His sheep nga nakadungog sa tingog sa maayong magbalantay. It's a great reminder to each one of us. Si Kristo wala magdalag pagbahin-bahin, kundili kay usahan. Wala ta niya ipatibulaag. Kung ugaling nagkatibulaag ang ato ang tagsa-tagsa ka mga relasyon, tagsa-tagsa ka mga personalidad sa atong pamilya. Kung ugaling nagkatibulaag ta, dili ka na gikan sa ato ang magbalantay. Kaya ang tinuod nga magbalantay nga mao si Kristo, nagtawag ka nato, agi kamo sa pultahan. Ako again. Ako ang pultahan. I'm the way, the truth, and the light. Sa ato pa, dili ta maminaw sa tingog di anang ato ang madunggan sa gawas na sapa kaysa nga tanan. Tingog sa pagpanimalos, tingog sa pagpangluod, tingog sa kahiubos, tingog sa kasuko. That's not the voice of our good shepherd. Kay ang tingog sa ato ang magbalantay mao ang tingog sa pag-invite nga moingon, magkuyugay ta, magpaminaway ta, magtinabangay ta, dili ta mag-iya-iya. Let us help one another. Let us love one another, not that we hate each other. Sa ato pa, let us listen to that voice. Love your enemies. Ayaw paminaw. Yan ang tingog sa kasuko. Paminawa ang tingog sa paghigugmaay. Pagpinasayloay. Kaya mao ka na ang tingog sa maayong magbalantay. Dili ba? And then, nindot kaayo ang bisan gani, amaw na akong gipaambit sa akong mga pamalandong, nga kaanindot kaha, kung ang tingog sa Ginoo kanunay natong madunggan, ilabi na diha sa tuang pag-ampo. Aron ang pagpaminaway mahimo usab nga pag-ampo. Kinaiya nga atua nga mapuy-an, mabutang sa atong una-una kasing-kasing kanang gitawag pagpaminaway. And then mahimo siyang kabahin sa atua nga pag-ampo. Dili ba? And if God is with us, who will be against us? Nga nindot sad kaayo sa nga tanan. Kay ang tingog sa magbalantay is also calling each one of us to be also a good shepherd. Kaya bang tingog
nga unta ang atoang magbalantay mo'y atong modelo. A call to stewardship. A call to service. Sa ato pa, ang tingog mao nang mingon, kamo ang ako makanero nga nakadungog sa ako ang tingog ug unya misunod kanako. Ang kanang misunod kanako, that is a call of stewardship, a call of service. Nga unta in our area of responsibility sa gagmay nato nga pagtuman sa ato ang mga obligasyon, kita usab mahimo na tinuod na magbalantay para sa uban. Source of inspirations, guide, and we become the living witnesses of our good shepherd na mao si Kristo. Dili ko mga kaigsunan. Nya ato ning dalhon sa ato usab na pamalandong, no? Ani lang sa takutob. And then Good Shepherd Sunday, World Day of Prayer for Vocations. Let us pray for all our leaders sa gobyerno o sa simbahan na unta-giyahan sila kanunay sa pagpangalagan. Nya ato iampo ang ato mga kaigsunan mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya mo mga kaigsunan mga masakiton. Ayuha ilang tayo sa tagsa ka mga balatian ng sakit o sa ilang mga pag-antos. Kinita na namang ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, ano lang sa takoto mga kaigsunan, magkita na punta sa sunod na Sabado sa ato ang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kaya kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga nag-uban kaninyo ini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos manalangin kaninyong tanan sa kanunay.